Thank you. Please sit down. Secretary Albert Rosario, His Excellency Giuseppe Pinto, and members of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Chairperson Maris Jokno, Mayor Lani Cayetano, General Hernando Rivera, the Chief of Staff, Lieutenant General Jeffrey Delgado of the Air Force, Lieutenant General Ed Anjo of the Army, Rear Admiral Cesar Tacad of the Navy, officers and members of the various veterans organizations, officers and the men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon pong narito tayo sa libingan ng mga bayani, naalala ko po, nung pumanaw ang aking ina, sila mismong kabaliktaran ang gawain sa kanyang ipinaglaban at ipinaglalaban ang agad-agad na nagmungkahing patayuan siya ng monumento. Dahil dito, bumalik din po sa aking kaisipan ang kasabihan nung ako po'y bata pa. Konting bato, konting semento, monumento. Totoo naman po, madali ang magpatayo ng rebulto, pero mababaliwala ito at mawawala ng saysay kung hindi natin isinasabuhay ang prinsipyo at ipinaglaban ng mga dinadakila nating individual. Ito nga po ang diwa ng taon-taon nating pagdaraos ng Araw ng Mga Bayani. Taimtim nating gunugunita at tinitingala ang mga bantayog dito bilang pagpupugay sa mga bayaning Pilipinong nanindigan, nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa kapwa at sa inang bayan. Lubos tayo nagpapasalamat sa mga kababayan nating buong loob na sinuong ang panganib para ipaglaban ang tama at makatarungan. Silang sinubok ang pananagutan at tinimbang ang paninindigan at hindi nagkulang. Silang mga humarap sa sangandaan at piniling unahin ang interes ng mas nakakarami bago ang sarili. May bantayog man o wala. Isinulat man ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan o hindi. Taos no nating kinikilala ang ambag ng bawat bayaning nagtindig at nagpatibay sa pundasyon ng tinatamasa nating kapayapaan at kaunlaran ngayon. Tinanggap din natin sa araw na ito ang kopya ng librong pinamagatang Ang Mamatay ng Dahil sa Iyo mula sa National Historical Commission of the Philippines. Alay po ito sa mga martir at bayaning Pilipinong nanindigan laban sa diktadorya ng martial law noong taong 1972 hanggang 1986. Kabilang din po sila sa mga Pilipinong pinapasalamatan at kinikilala natin ngayon. Sabi nga po ng pilosopong si George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Tunay pong magandang pamana ang aklat na ito sa kasalukuyang henerasyon, gayon din sa mga susunod pang salinlahi, upang maiwasan ang kamalian ng nakaraan at maging gabay sa mga hakbang sa kinabukasan. Sa pagtitipon po natin ito, naalala ko rin ang pahayag ng manunulat na si Cynthia Ozick, ukol po sa kabayanihan. Ang sabi po niya, and I quote, 3 participant categories of the Holocaust are commonly named: murderers, victims, bystanders. Imagination demands a choosing. Which of this entangled trio are we? Which are we most likely to become? When a whole population takes on the status of bystander, the victims are without allies, the criminals unchecked, are strengthened, and only then do we need to speak of heroes. When a field is filled from end to end with sheep, a stag stands out. When a continent is filled end to end with the compliant, we learn what heroism is. And alas, for the society that requires heroes. Close quote. Totoo nga po, kapag may nangyaring karahasan, may gumawa ng karahasan at may biktima ng karahasan. At kung hindi ikaw ang salarin at hindi rin ikaw ang inapi, ano ang ginawa mo? Sa mga pagkakataong ito raw, kinakailangan ng mga bayani. Dito lumilitaw at nangingibabaw ang kadakilaan ng ilang individual. Kung isipin nga po natin, totoong-totoo pa rin ito hanggang ngayon. Kapag may mali at di makatwiran sa lipunan, di ba't kung manunood ka lang sa isang sulok, kung susunod ka lang sa dikta ng status quo o magrereklamo ng walang inaalok na solusyon, di ba't nakadagdag ka lang sa problema at pinapahaba ang pagdurusa ng iyong kapwa. Sa kabilang banda naman, kung may kahit isang taong titindig at haharang sa kanila para sabihin mali ang ginagawa ninyo, hindi ako papayag na pagsamantalan ninyo ang Pilipino. Di po ba tiyak pong mapapatid ang siklo ng panlalamang at kawalang katarungan? Sa araw pong ito, pinapahalagahan at binibigyan karangalan natin ang mga inaalay na sakripisyo
ng mga bayaning Pilipino. Kaakibat ng pagdakila natin sa kanila, tinatawag tayong makiambag at ipagpatuloy ang sinimulan nilang laban sa maliit man o malaking paraan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Meron nga pong dahilan kung bakit nakapaloob ang bayan sa salitang bayani. Bawat isa sa atin may kakayahang lampasan ang ating mga sarili para sa kapwa at bandila. Karaniwang tao man o may mataas na katungkulan, lahat tayo may tungkulin at kakayahang makilahok sa pagpapabuti ng kalakhang lipunan. Mula sa simpleng pagsunod sa mga batas at patakaran, sa pagbubukas palad sa kapwa, lalo na sa mas nangangailangan, hanggang sa kahandaang ipaglaban ang tama't makatwiran ng walang pinipiling panahon at pagkakataon. Sa kasaysayan ng ating lahi, napatunayan na ng napakaraming Pilipino mula sa Revolusyon ng 1896, sa kalayaan mula sa Espanya noong 1898, sa pagkamit natin ng kasarilan mula sa Estados Unidos noong 1946, sa EDSA People Power Revolution noong 1986, hanggang sa pagkakaisa ng sambayanan noong 2010. Kaya nating gumawa ng makabuluhang pagbabago. Kaya nating iangat at paunlarin ang ating bansa. Ang kailangan lang, isang bayan tayong magkapit-bisig, kumilos at magbayanan. Nang sa gayon, hindi na kakailanganin pang iatang sa ilang balikat ang mas mabibigat na pasanin ng bansa. Gagaan ang dalahin ng bawat isa at hindi na magagawang ipasa pa sa mga susunod na henerasyon ang anumang suliranin ng kasalukuyan. Ang sabi nga po ng aking ama, and I quote again, "We should not depend on one man. We should depend on all of us." Close quote. Sa ngalan ng bawat bayaning Pilipino, sama-sama at isang bansa tayong magkapit kamay. Tiwala naman akong ngayong maganda na ang ating nasimulan, tuloy-tuloy lamang tayo patungo sa inaasam nating patutunguhan, maaabot din ng Pilipino ang pinapangarap nating magandang bukas para sa minamahal nating bansa. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, His Excellency Benigno